matututunan sa umagang ito. Sino po ang nagpunta rito sa lugar na ito na merong daladalang panalangin sa Panginoon? Maaring iba rito ay nagpunta, meron siyang karamdaman. Iba nagpunta rito, merong karamdaman ang kanyang mahal sa buhay. Iba naman, maaaring nagpunta rito, meron kayong matinding pangangailangan. Maaaring iba ay nagpunta, may pangangailangang pananalapi, may problema sa relasyon, sa pamilya. Iba naman nagpunta rito, merong konting trouble sa kanyang trabaho, sa kanyang negosyo. We have different situations in life. At sa dami ng ating mga nararanasan, iba sa atin ay maaaring nasa bingit na ng pagsuko. Iba nasa bingit na ng pagsusurrender. Na parang tingin niya wala nang mangyayari, wala nang pag-asa. At iba talaga ay parang desperado na. Sino sa atin dito yung nakaranas once in a lifetime? O one time in your life ay nakaranas kayo na parang kayong naging desperado na at para bang tingin ninyo wala nang pag-asa ang inyong sitwasyon. Meron bang ganon? Ayun, ilan sa atin? Nagkaroon tayo ng sitwasyon sa buhay natin na tayo ay para bang nasa kumuloy na sa pilit mong gustong kumawala at makaahon, lalo kang lumulubog at para bang wala nang pag-asa ang iyong sitwasyon. Alam po ninyo mga kapatid, ang ating pag-uusapan ngayon ay tungkol po sa pananampalataya sa gitna ng ganong mga pangyayari. Our title is Faith in the Midst of Desperation. Faith in the midst of desperation. Pananampalataya sa gitna ng isang desperadong sitwasyon sa ating buhay. Amen ba? Are you excited to hear this message? Amen. Kahit ako po inyong lingkod, nakaranas din po ng ganyang sitwasyon. Iba sa atin dito, mas matitindi pa ang mga pangyayari. Sa panahon na, sa oras na ito, ang ating Pastora Julie ay nasa Bulacan dahil naasikaso niya ang kanyang kapatid na mayroong karamdaman. Iba sa atin dito ay meron ding pinapanalangin mga magulang, kapatid, anak na nakakaranas ng karamdaman. Naniniwala po tayo na kailangan po natin ng tunay na pananampalataya sa gitna ng mga ganitong situation. Hindi po tayo magtatagumpay sa buhay na ito kung wala po tayong tunay at sapat at matibay na pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya ang mensahe pong ito ay para sa iyo. So, sabihin mo sa katabi mo, handa ka na bang makinig ng salita ng Diyos? Para sa iyo pala ang mensahe nito. Amen. Amen. Maaaring iba sa atin, hindi ba nakakaranas ng mga desperate situations sa life nyo? Meron akong good news sa iyo. Mararanasan mo rin yan. Mararanasan mo rin yan. At maganda, ngayon pa lang, ay napakinggan mo na ang salita ng Diyos. So tayo po ay manalangin sandali at hilingin natin sa Panginoon na Siya ang kumausap sa atin at magpala sa atin sa umagang ito. Aming Panginoon, ang dalangin po namin, wala pong lalabas sa lugar na ito nang hindi mo hinipo, hindi mo kinausap at hindi mo pinagpala. Lahat po kami ay lalabas sa lugar na ito, dala-dala po ang panibagong pag-asa, panibagong pananampalataya na Ikaw ang Diyos na buhay, makapangyarihan, gumagawa ng himala, tumutugon sa aming mga panalangin. Dalangin po namin, Panginoon, na samahan niyo po ang bawat sampu sa amin sa pag-aaral ng iyong salita. At nawa, Panginoon, alisin mo po ang duda sa aming mga isip, yung pong mga kawalan ng pananampalataya sa aming mga puso, at palitan mo po ito, Panginoon, ng matibay, matatag na pananampalataya sa iyo upang mapagtagumpayan po namin ang lahat ng mga sitwasyon namin sa aming mga buhay. Salamat po, pinabalik po namin sa iyo lahat ng papurit karangalan habang inaasahan po namin. Ikaw ay Diyos na makapangyarihan ang ikilos sa aming kalagitnaan. Ngayon pa lamang, inaangkin na namin ang tagumpay sa lugar na ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Palakpakan po natin si Jesus. Glory to God. Amen.
Praise God. Ang ating pong binasa ay nasa aklat ng Mark, chapter 5, verse 21 to 43. Ito po ay isang panibagong encounter na naman ni Jesus sa tao. No? Natatandaan natin na marami siyang na-encounter sa Mark, chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4. Naka-encounter siya ng leper, naka-encounter siya ng inalian ng demonyo, naka-encounter niya ang kanyang mga disciples, naka-encounter siya ng maraming iba't ibang klaseng situations. Nagturo din siya ng parable of the seed, the soil, and the sower. Nagturo din siya ng we are the light of the world. No? Nagturo din siya ng maraming pang mga mensahe. Pagkatapos niya magturo ng isang mensahe, ay dumating siya sa situation na ito. No, siya po ay sumakay sa isang bangka at bumalik na siya sa kabilang ibayo. Yun po sabi ng chapter 21. Nasa baybayin pa lamang siya ng lawa ay dinumungog na siya ng napakaraming tao. Si Jesus during that time, mga kapatid, ay parang artista. Sikat na sikat siya kasi marami siyang pinagaling, marami siyang ginamot, marami siyang ginawa ng himala. At dahil doon, ang mga tao ay sumusunod sa kanya kahit saan siya magpunta. No? Naroon din ang isang tagapamahala ng sinagoga. Ang pangalan niya ay Jairo. Pagkakita kay Jesus, siya ay lumuhod sa paanan nito. Si Jairo po, mga kapatid, ay isang ruler of the synagogue. Sabihin nyo nga, ruler of the synagogue. Ang ruler of synagogue, mga kapatid, siya po ay isang respected religious leader in the Jewish community. Siya po ay isang ginagalang na tagapanguna ng isang relihiyon. No? He is a religious leader respected by the Jewish community. Siya po ay isang ruler ng isang sinagoga o ng isang simbahan during that time. Ang sabi po, sabi ng 23. Ano po ang kanyang sinabi sa Panginoong Hesus? Nag-aagaw buhay po ang aking anak o anak kong dalagita. 12 years old. 12 years old yung kanyang anak na dalagita na karelate ako dito kasi si Bless ay 12 years old. No? Sabi rito, nag-aagaw buhay po ang anak kong dalagita. Maawa po kayo. Sumama po kayo sa akin at ipatong niyo sa kanya ang inyong kamay upang siya ay gumaling at mabuhay. Kasi during that time, lahat ng pinapatungan ng kamay ni Jesus, gumagaling. Lumalaya sa demon possession, sickness and disease. Nadi-deliver po yung mga tao na pinagagaling ng Panginoon. Pinapatong niya na yung kamay niya. Kaya sabi niya rito, nag-aagaw buhay ang anak kong dalagita, maawa po kayo sa akin, sumama kayo sa akin sa bahay namin. Pumunta tayo, nandun siya. Malapit na siyang mamatay. Naghihingalo. Ano niyo ba yung naghihingalo? Nag-aagaw buhay na. Malapit na mamatay. Ipatong po ninyo ang inyong kamay sa kanya upang siya ay gumaling at mabuhay. You know what, mga kapatid, dito pa lang sa part na ito, ako po ay napagpala na nakita ko po yung puso ng isang tatay. Nakita ko po ang puso ng isang tatay sa isang anak na may karamdaman. Mga magulang dito, alam naman natin ang pakiramdam na kapag ang ating anak ay nagkasakit, di ba? Kapag ang anak natin nagkasakit, talagang kulang na lang sabihin natin sa Panginoon, taas sa atin na lang yung sakit. At talagang hindi natin matiis ng ating mga anak ay nasa ganoong kalagayan. Kaya ganito po ang nararamdaman ni Jairus o ni Jairo. Kaya siya po ay nagmakaawa. Kasi po, during that time, wala nang kagamutan yung kanyang karamdaman. Hindi na siya gumagaling, yung kanyang anak. Siguro, dinala niya sa maraming doktor, nagpunta na siya sa iba't ibang klaseng manggagamot. Siguro, nagkonsulta ka rin siya sa mga albularyo, sa mga iba pang mga espiritista. Marami na siyang ginawang paraan para gumaling ang kanyang anak, pero hindi gumagaling ang kanyang anak. Lalo pang lumalala.
Kaya nung nalaman niya na si Jesus ay dadaan sa kanilang lugar, siya ay tumakbo sa paanan ng ating Panginoon at siya ay nagmakaawa. Alam niya na ang Jesus na ito ay nagpapagaling. At siguro sa kanyang isip ay ito na ang last chance ko para gumaling ang aking anak. Dahil ang Jesus na ito ay marami ng pinagaling. Alam niyo po, ginawa ni Jesus nung sinabi niya sumama kayo sa bahay. So, Jairus invited Jesus to come to his house. Ang ginawa, sabi ko sa verse 24, sumama naman si Jesus. Ngunit sumunod din sa kanya ang napakaraming tao, kaya halos maipit siya. Dahil sa kasikatan ni Jesus, saan man magpunta si Jesus, sumusunod sa kanya ay maraming mga tao. Si Jairus, in-invite niya si Jesus lang, pero maraming sumama. No? Minsan nakaka-relate ako dito kapag ka naimbitahan ako, dami kong kasama sa grupo. Kaya pagka naimbitahan ako sa isang lugar, punta kayo dito, magturo ka naman dito sa church namin. Dito ka naman ang halian, dahil kung sasabihin sa nag-invite sa akin, isang batalyon kami bakit nagpupunta. Kaya minsan nag-iisip, siguro sa next time ka na naman magturo. So, ganito po nangyari, no? Sumunod sa kanya ang maraming mga tao, kaya naman, halos maipit na siya. So pagka sinabing halos maipit, talagang hindi lang siya maraming tao. Talagang crowded. Crowded, naiipit na si Jesus during that time. Are you following? Intindihan niyo ba yung kwentong ito? So isa pong lesson na pwede natin matutunan at this point ay sabi po rito, no status or position exempts us from needing Jesus. Real faith begins when we come to Him in our need. Kahit ano po ang status natin sa buhay, kahit ano pa ang posisyon natin, ikaw man ay nasa mataas na posisyon, ikaw man ay ginagalang sa lipunan, katulad ni Jairus, siya ay respected religious leader, wala po exempted sa atin para kailanganin natin ang Panginoon. Ang lahat ng tao, regardless of their situation, position, no, lahat po ng tao kailangan si Jesus. Akala lang po natin, ang may kailangan kay Jesus, yung may sakit lang, yung mga may karamdaman, yung mga nangangailangan. You know what? Lahat ng tao kailangan si Jesus. Kahit yung mga mayayaman, mga bilyonaryo, kailangan nila si Jesus dahil si Jesus lamang ang makapagsasatisfy sa pangangailangan ng mga tao. At ang binibigay ni Jesus sa tao, hindi kayang ibigay ng salapi, hindi kayang ibigay ng mundo ito. Si Jesus lamang po ang talagang tagapagligtas ng ating kaluluwa at ng ating spirito. Sabi po rito, real faith begins when we come to Him in our need. Ngayon, tayo po nalaman po natin yung situation na ito that one person by the name of Jairus, sabi rito, he pleads to God, to Jesus, to come heal his dying daughter. No? Siya po ay nakiusap sa Panginoon na pagalingin ang kanyang anak. So nakita natin dito isang tatay, isang father, no? Kaya ang sinabi ko dito, a desperate father's plea. Ang panawagan ng isang desperadong ama. Yan, desperado siya. Wala nang pag-asa ang kanyang anak. Pero mamaya malalaman natin kung ano nangyari, no? Kasi along the way So naglalakad na sila from this point, naglalakad na sila. Saan sila patungo? Patungo sila sa bahay ni Jairus. At habang naglalakad sila, sumusunod ang napakaraming mga tao, halos maipit si Jesus. At pati siguro si Jairo naiipit na rin, patungo sila doon. Ang pakiramdam ni Jairo, ano kaya pakiramdam ni Jairo during that time? Siguro sabi ni Jairo, sana walang traffic. Kasi malapit na mamatay. Alam ko, sana wala nang mamistorbo kay Jesus. Mabilis na kayo makarating doon. No? Nagmamadali na siya. Siguro, mabilis na yung kanyang lakad. Kasi, siyempre, ang nakasalalay doon, emergency to Siguro, wala pa naman ambulansya that time, wala pa mabilis na sasakyan that time.
lumalakad sila ng mabilis kasama si Jesus. Kaya lang, ito po ang pangyayari sa verse 25 to 20 to 34. Merong isang desperadang babae. Sino sa atin dito yung desperadang babae? Yan. Katulad ka ng babaeng ito. Yung desperada ka na, no? Humarang habang patungo sila doon sa bahay ni Jairus, nagmamadali na si Jairus para ipatong na ni Jesus ang kanyang kamay sa kanyang anak. Nagmamadali na, biglang humarang sa daan ang babaeng ito. Gumawa pa ng eksena. Basahin natin. Sa Mark chapter 5, verse 25 to 34. Verse 25. Yan na po. Samahan niyo po akong basahin. Ano? Kasama rin doon ang isang babaeng 12 taon nang dinudugo. So, ang ganda ng 12, no? 12 years yung babae, yung anak ni Jairus, 12 years old. Ito namang babae nito, 12 years nang dinudugo. So, ano kaya itsura ng babaeng dinudugo for 12 years? No? Kanina ka, habang nag-aaralan ko, nag-iisip ako, sino kaya pwedeng gumawa, mag-action dito ng parang dula-dulaan. Sana pala kinausap ko yung mga youth natin para may dula-dulaan, may gaganap na Jairus, may gaganap na Jesus, may gaganap na yung babaeng ito. No, siguro next time ay gawin natin para mas buhay na buhay ang ating pinag-uusapan. Hirap na siya sa sakit na iyon. Marami ng doktor ang sumuri sa kanya. Naubos na ang kanyang ari-arian sa pagpapagamot. Ngunit hindi pa rin siya gumagaling. Sa halip, lalo pang lumala ang kanyang karamdaman. Nakakalungkot po itong verse 25. Isang babae na dinudugo, 12 years na. Alam nyo, mahirap po ito. I remember ang aking mother, no? Naging sakit din niya yan. No? Meron siyang tumor sa uterus. Kapag meron kang tumor sa uterus, dinudugo ka. Hanggang kailangan operahan talaga, no? Pero ito, napunta na daw siya sa maraming doktor, marami nang sumuri sa kanya, naubos na kanyang ari-arian. Sa pagpapagamot, siguro during that time, hindi pa masyadong high-tech ang medical science, no? Imbis na gumaling siya, lalo pang lumalala ang kanyang karamdaman. Kaya naman itong babae ito ay desperada na. Desperada na siya, desperate woman's faith. No? Siya po ay isang desperadang babae. Lumapit siya sa Panginoon. Sabi po sa verse 27, nabalitaan niya ang tungkol kay Jesus, kaya nakipagsiksikan siya. Nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus, at hindi po ang damit nito. So look at the story, no? Look at the story. Naglalakad si Jairus, kasama si Jesus, papunta sila sa bahay ni Jairus para ipatong ang kamay ni Jesus doon sa anak ni Jairus. Maraming mga tao na sisiksikan, halos maipit na si Jesus. Itong babaeng ito ay nagpumilit na makalapit kay Jesus. Nagpumilit na makalapit kay Jesus. Kung 12 years nang dinudugo, siguro halos hindi na siya makalakad. Meron ba tayong picture niyan? Meron akong picture na yan, no? Ito yung yung sumunod na na story, no? Pero bago mangyari yan, hindi pa siya nakikita ni Jesus. Si Jesus, busy siya, papunta siya doon sa kanyang mission para doon sa anak ni Jairus. Itong babaeng ito, halos gumapang na sa hirap. Hindi niya na makaya ang kanyang katawan. Pero mo, 12 years na siyang dinudugo. Wala na siyang lakas na natitira sa kanyang katawan. Pero, kahit na maraming mga tao, siguro siya ay nasiko na, natuhod na. Siguro yung mga tao during that time, sinasabi sa kanya ng mga disciples ni Jesus, huwag mo muna istorbohin si Jesus kasi patungo kami doon sa mission namin. Mayroong ipagpe-pray si Jesus. Mamaya na lang, no? Siguro sinabi sa kanya ni Jairus, sandali lang, nauna ako, first come, first serve. Papunta ako doon pupunta sa amin si Jesus, ako una nag-invite sa kanya. Huwag mo muna siyang istorbohin. Siguro pinupuli na siya ng mga tao during that time at nababahuan sa kanya, no? At talagang nandidiri sa kanyang sitwasyon. Pero ang ginawa ng babaeng ito, nang pumilit siya
Napumilit siya, nakipagsiksikan siya hanggang makalapit sa likuran ni Jesus. Remember, mabilis ang lakad ng mga tao that time. Nagmamadali si Jairus. Pero nakipagsiksikan siya hanggang makalapit sa likuran ni Jesus. Anong ginawa niya? Inipo niya ang damit ng ating Panginoong Jesus. Sapagkat nasa isip niya, sabi sa verse 28, mahipo ko lang ang kanyang damit, gagaling ako. Wow! Napakataas ng kanyang pananampalataya. Sabi niya, mahipo ko lang yung damit ni Jesus. Damit lang, yung laylayan lang ng damit ni Jesus. Hindi ko na kailangan kausapin si Jesus. Hindi ko na kailangan umagaw pa ng eksena. Hindi ko na kailangan magpakilala pa sa Kanya. Hindi ko na kailangan malaman pa ito ni Jesus eh. Basta ang mahalaga sa akin, mahipo ko lang yung damit ni Jesus, alam ko na ako'y gagaling. Yun ang sabi niya, mahipo ko lang ang kanyang damit, gagaling na ako. Alam po ninyo, nung nahawakan niya ang damit ni Jesus, alam po sabi ng verse 29, agad ngang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. Pwede ba natin palakpakan si Jesus sa himala na ginawa ng ating Panginoon? Agad ngang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. Ano po nangyari mga kapatid nung gumaling yung babae ito? Naramdaman naman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya. Kasi naglalakad si Jesus patungo doon sa bahay ni Jairus. Hindi niya alintana, hindi niya kilala kung sino yung mga tao sa paligid niya. Hindi niya nakikita yung babae. Pero nung naabot ng babae ang laylayan ng damit ni Jesus, gumaling siya at naramdaman ni Jesus. Ano ang naramdaman ni Jesus? Naramdaman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya. Ano kaya yung feeling na yun, no? Parang, what? Parang may lumabas ang kapangyarihan sa kanya. Naramdaman niya, oops, hindi kapangyarihan lumabas sa akin. Merong himalang nangyari. Merong gumaling nung time na yun. Kaya ang ginawa niya, nagtanong siya. Ang sabi niya, sabi sa verse 30, kaya gumaling siya agad sa mga tao at nagtanong, sino ang humipo sa aking damit? Umami na kayo. Parang gano'n, no? Umami na kayo. Sino humipo sa akin? Sino humipo sa akin? May lumabas na kapangyarihan sa akin eh. Parang may himalang nangyari eh. Sino humipo sa akin? Yung mga alagad, nagsalita sa kanya, Lord, siksikan, lahat humihipo sa'yo. Tapos tatanungin mo, sino humipo sa'yo? Parang gano'n, no? Sabi sa verse 31. Nakikita po ninyong napakaraming nagsisiksikan sa paligid nyo. Bakit pa ninyo tinatanong kung sino ang humipo sa inyo? Bakit nyo pa tinatanong kung sino ang humipo? Lahat nagsisiksikan. Kasi that time, maraming humihipo kay Jesus, pero wala lumalabas na kapangyarihan. Nakipagsiksikan kay Jesus, pero wala lumalabas na kapangyarihan. Pero nung hinipo siya ng babae sa kanyang laylayan, naramdaman niya may kapangyarihang lumabas sa kanya. Sabi sa verse 32, subalit patuloy na lumingon-lingon si Jesus sa paghahanap sa kung sino humipo sa damit niya. Huminto siya sa kanyang lakad patungo sa bahay ni Jairus. Unahinto siya. At siya ay nagtingin-tingin, naganap-hanap siya. Sino kaya humipo sa akin? No? Siya po ay nagtanong-tanong sa kanyang paligid. Bagamat sinabi ng kanyang disciples, lahat humihipo sa iyo. Bakit mo tinatanong na kung sino humipo sa iyo? Parang sinasabi niya, merong humipo sa akin, lahat ka kayo humihipo, pero merong humipo sa akin na may pananampalataya. Kasi naramdaman ko, merong gumaling. Lahat kayo humihipo, pero isa lang ang humipo sa akin na may pananampalataya. Anong sinasabi sa panahon natin ngayon? Marami ang nagpupunta sa church, marami ang sumasamba, pero ilan lang may pananampalataya. You see, ang ginawa ni Jesus sa verse 32, patuloy pa rin siyang lumingon-lingon at hinahanap niya talaga kung sino humipo sa kanya. Ano kaya pakiramdam ni Jairus that time? Lord, please, bilisan mo na. Mamamatay na yung anak ko.
Bakit ba inuuna mo pa yung babaeng yan? Nauna ako. Nauna siya, di ba? Pero, sabi sa verse 32, 33, palibhasa alam ng babae ang nangyari, siya'y nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus. Ayan na. Umamin na ang babaeng ito. Lumapit siya kay Jesus at nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Sinabi niya sa ating Panginoong Jesus, ako po ang umipo sa laylayan ng iyong damit at ako po ang gumaling. Ang sabi sa kanya doon sa verse 34, subalit sinabi sa kanya ni Jesus, anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Wow! Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban. Ikaw ay magaling na. Mga kapatid, pinagaling ng Panginoon ang isang babae na desperada. Walang pag-asa. Isang babae na pinuntahan na lahat ng doktor, imposible na ang kanyang sitwasyon, imposible na ang kagalingan ng kanyang hinahanap. Pero nung natagpuan niya ang Panginoon, hindi pa mismo ang Panginoon, damit pa lang ni Jesus ang kanyang nahawakan. Dahil sa kanyang pananampalataya, dumaloy ang kagalingan sa kanyang buong katawan at siya ay nagkaroon ng instant and complete healing from the Lord. Amen. Napakagandang balita. Glory to God. Napakagandang balita dito. Sa kanyang pananampalataya ay nagkaroon siya ng kagalingan at siya po ay pinagpala ng ating Panginoon. Ano po ang application dito sa buhay natin? Faith that reaches out to Christ is never ignored. Faith that reaches out to Christ is never ignored. Ang pananampalatayang naghahanap sa Panginoon, kay Kristo, kailanman ay hindi ka babaliwalain. Amen ba? Nakita ko po, bago po tayo magpunta doon sa verse 35 to 40, nakita ko po dito yung matinding pananampalataya talaga nung babaeng ito. Hindi po siya binigyan ng pangalan, ano? Pero siya po ay nakaranas ng kagalingan. Kahit anong imposibleng bagay, bagamat ang Diyos ang nagpagaling sa kanya, ang Diyos ang gumawa ng himala sa kanya, pero meron siyang participation. Ang participation ng babaeng ito ay ang kanyang pananampalataya. At dahil sa kanyang pananampalataya, nagpumilit siyang makapunta kay Jesus. Nagpumilit siya makapunta kay Jesus. Hindi lang siya naghintay doon sa daan, naghintay sa bahay. Hindi siya nagsabi sa kanyang sarili na, siguro pagka may time ako, saka ko na lang hahanapin si Jesus. Siguro kapag wala akong ginagawa, saka ko na lang hahanapin si Jesus. Siguro pagka bakante ako at wala kaming mga activity sa family, saka ko na lang hahanapin si Jesus. Sa kanyang desperate situation, iniwan niya lahat ng bagay. Iniwan niya lahat ng mga bagay. At kahit na mahirap sa kanya, siya pa rin ay nagpumilit, makarating sa lugar na kung saan nandoon ang ating Panginoon. Alam po ninyo mga kapatid, marami po sa atin dito ay kailangan natin ng Panginoong Yesus. At marami rin po sa atin mga kapatid ang hindi talaga totally o desperately reaching out to Christ. Why? Kasi meron tinatawag na self-sufficiency. Ang pakiramdam mo, meron ka namang trabaho, meron ka namang kinakain araw-araw, wala ka namang sakit karamdaman, nasa iyo na lahat ng bagay, masaya naman kayo sa pamilya mo, kaya pakiramdam mo, hindi mo kailangan si Jesus. Kaya ang gagawin mo, wala kang movement, wala kang ginagawang
hindi ka gumagalaw para hanapin ang Panginoon. Pero yung mga tao na nangangailangan sa Diyos, may mga sakit, may mga karamdaman, nasa imposibleng sitwasyon na, nangangailangan ng pagpapala, sila pa po ang talagang desperadong lumalapit sa Panginoon. And somehow, parang naisip ko, maybe the Lord is using our situations para po ilagay sa puso natin yung tunay na paghahanap sa Diyos. Kasi napakahalaga po na mayroong paghahanap sa Diyos. Ang sabi ng Bible, you will find me if you search for me with all your heart. Matatagpuan mo lamang ako kung hanapin mo ako ng iyong buong puso. Pero kung hindi buong puso ang paghahanap natin sa Diyos, siguro pagka may time ako, dadalo ako. Siguro pagka may time ako, saka na lamang ako magsisimba o atin ng prayer meeting. Siguro, saka ko na lang imbitahin ang mga pastors namin para ipag-pray kami pagka talagang hindi na namin kaya. No? The Lord is using our situations in life, our hardships, our trials, our sufferings. God is using all of them para ilagay sa ating sitwasyon, sa puso natin, yung talagang pananabik sa Panginoon, yung ating tunay na paghahanap sa Kanya. Kasi kapag wala tayo sa sitwasyon na yon, hindi po talaga natin nahanapin ang Diyos. Kaya itong babae ito, mga kapatid, ay napagpahala eh. Kasi kahit na siya ay sinisiksik, siya ay sinasaway na ng mga disciples, kahit na siya ay hirap nang makalapit sa Panginoon, pinilit pa rin niyang makalapit kay Jesus. Actually, ang kanyang nasa isip, hindi ko na istorbohin si Lord. Hawakan ko na yung kanyang damit, alam ko, gagaling na. Amen? Amen. Kaya naman, that time, itong desperadang babae, hallelujah, ay napagpala ng Panginoon. Kailangan po natin maging desperado. Kung hindi ka desperado, the Lord may do something about your life to make you desperate. Amen? Are you ready for that? Para pansinin mo naman siya. Minsan, di natin siya pinapansin kasi ang dami nating mga pagpapala. Pero kapag tayo po ay nasa gitna ng mga pagsubok ng buhay, nasa gitna na ng troubles in relationship, in physical health, sa ating finances, sa mga problema sa ating mga anak, matitindi na yung mga nangyari sa atin, saka lang po natin hinahanap ang ating Panginoon. But praise be to God, in this point, mga kapatid, ang babaeng ito ay nakatanggap ng himala sa ating Diyos. Yung miracles, yung kapangyarihan na kay Jesus ay biglang lumabas sa kanya na hindi niya namalayan. Hindi niya namalayan eh. Hindi niya alam kung saan kayo nung napunta eh. Kaya nagtatanong siya eh. Kayo kaya napunta yung power ko? No? Kayo kaya napunta? Naalala ko po tuloy yung isang truth that our faith can snatch the power of God from God. Know that? Your faith can make you healed. Ang pananampalataya mo, kaya mong kunin kay Jesus ang kanyang kapangyarihan. Kung ikaw po ay talagang tunay na desperado. Yan po. Ngayon po ay pangatlo na. Dito na po tayo sa verse 35 to 40. Ano naman po talaga nangyari doon sa anak ni Jairus? No? Siguro tumagal to ng ilang minuto pa eh. Ilang minutes pa tumagal doon sa situations na to. Samantalang si Jairus ay inip na. Alala na sa sitwasyon ng kanyang anak. Basahin natin ang verse 35. Dito naman po tayo ang naantalang sagot ng Diyos at isang patay na anak na babae.
na binuhay ng Panginoon. No? A delayed answer and a dead daughter. Habang nagsasalita pa si Jesus, kinakausap niya yung babae, mailang taong dumating mula sa bahay ni Jairo o ni Jairus. Patayin na po ang inyong anak, huwag niyo na pong gambalahin o abalahin ang guro, sabi nila. Sabi ni Jairus, sabi ko na nga ba eh, abala eh. Dapat kanina pa kami nandun eh, para gumaling yung aking anak eh. Inaram mo pa, binigyan ka pa ng pansin ni Jesus, na late na. Dumating yung mga tao, ito yung mga servants ni Jairus, no? Jairus kasi ay isang religious leader, marami rin siyang mga servants. Dumating yung mga servants niya from their house. Along the way, sinalubong nila si Jesus at si Jairus. Ang sabi niya, huwag niyo na pong abalahin ang guro. Huwag niyo na pong abalahin si Jesus. Huwag niyo na siyang dalhin sa bahay. Wala na. Tapos na. Patay na ang anak mo. Kung tayo po si Jairus, o tayo po ang tao ito si Jairus, ano po ang ating mararamdaman? Have you been in that situation, mga kapatid, na parang wala ng pag-asa? No? Lalo na, I know, mayroon sa atin dito mga nananalangin, sa may sakit, tapos yung may sakit, bigla na lang kinuha na ng Panginoon. Tapos nagtatanong tayo, Panginoon, bakit siya pa? Sino sa atin dito yung mga namatayan na? Nandun na, no? Ito pa, mas matindi pa ang pakiramdam ni Jairus. Kasi nandun na yung kanyang manggagamot, kasama niya na, ilang minuto na lang, gagaling na ang kanyang anak. Kung baga sa ambulansya, malapit na sa ospital, namatay pa along the way. Kasi na-traffic. Di ba? May mga ganyan eh. Kaya pag nagdadrive ako, tapos may ambulansya sa likod, tumatabi muna ako. Kasi delikado, life and death. Kaya ito po, nung narinig ni Jairus, your daughter is dead. Patay na ang iyong anak. Huwag na po ninyong abalahin ang guro. Alam niyo po, narinig din ni Jesus yung ganong salita. Narinig ni Jesus yung salita ng kanyang mga servants. Sabi ng mga servants, Guro, kinapunta si Jesus, patay na ang iyong anak. Nung narinig ni Jesus yun, siya ang nagsalita. Sinabi niya kay Jairus, and this is our highlight verse 36. Huwag kang mawala ng pag-asa, manampalataya ka lang. In English, do not be afraid, only believe. Do not be afraid, only believe. Sa mga naguguluhan, sa mga nawawalan ng pag-asa, do not be afraid, only believe. Huwag kang mawala ng pag-asa, manampalataya ka lang. Amen? Sabihin niyo sa sarili ninyo, huwag kang mawala ng pag-asa, manampalataya ka lang. Sa mga depressed, sa mga desperate, sa mga nangangamba, sa mga tingin mo wala ng pag-asa. Ito ang sinasabi sa iyo ng Panginoon. Do not be afraid, only believe. Huwag kang mawala ng pag-asa, manampalataya ka lamang. Parang sinasabi ni Jesus, Jairus, huwag mong pakinggan yung mga servants mo. Huwag mong pakinggan. Huwag kang mawala ng pag-asa. Kaya natin to. Encourager siya, no? Manampalataya ka lang. Believe in me. Manampalataya ka lang. Huwag kang matakot. Huwag kang mangamba. Huwag kang mawala ng pag-asa. Manampalataya ka lang. Alam mo, na-encourage si Jairus, no? Na-encourage siya. Pero at the back of his mind, patay na eh. Paano pa to? Tapos na. Patay na. Paano ba to? Alam niyo, ginawa sabi sa verse 37, walang isinama si Jesus doon maliban kina Pedro at magkapatid na Santiago at Juan. Ang ginawa ni Jesus, hindi niya na sinama, maiwan na nga kayo dito. Ang gugulo niyo. Kasi siguro narinig ng mga disciples, ay, nagchismisa na sila. Ay, wala na pala pag-asa. Hindi na tuloy yung ang lakad natin. Hindi na tuloy yung mission natin doon sa bahay nila Jairus. Patay na pala anak niya. Siguro nag-uusap na sila ng gano'n. Eh, narinig din ni Jairus yun. Ako, wala na pag-asa. Marami na narinig si Jairus eh. Yung kanyang mga servants,
Yung mga tao sa paligid, even yung mga ibang mga disciples, narinig ni Jairus, tapos na. Patay na ang kanyang anak. Kaya sinabi ni Jesus, huwag kang mawala ng pag-asa, manampalataya ka lang. Maiwan na kayo dito. Ang kasama ko lang, si Pedro, sino pa? Si Santiago at si Juan. Tatlo lang kasama niya. Si Pedro, si James si Santiago, at si John. Ito yung kanyang inner core. No? Actually, 4 ang kanyang inner core, kasama si Andres. Pero sa 4 na ito, itong 3 ang laging present, laging absent si Andres. Kaya si Peter, si James, tsaka si John, siya lang ang sinama ni Jesus. So, ilan sila, no? Dalaw si Jesus, si Jairus, si Peter, si James, saka si John. 5 lang sila at sabi sa verse 38, nang dumating sila sa bahay ni Jairo, o ni Jairo, papagsama kay English at Tagalog ng pangalan, Jairus or Jairo, nakita ni Jesus na nagkakagulo ang mga tao. May mga nag-iiyakan at nananaghoy. Ito na po, no? Moment of truth. Ano kaya mangyayari? Nag-iiyakan na talaga patay na, di ba? Nag-iiyakan na, nananaghoy, wala na, talagang wala nang pag-asa. Pagpasok niya sa bahay, sabi sa verse 39, kanyang sinabi, bakit kayo nagkakagulo at nag-iiyakan? Hindi patay ang bata, siya'y natutulog lamang. Of course, alam ng mga tao na patay na. Wala nang hininga, wala nang heartbeat, wala na. Siguro during that time ay iba ka rin ang kulay ng bata. Talagang patay na. Pero sabi ni Jesus, bakit kayo nagkakagulo at nag-iiyakan? Hindi patay ang bata, siya'y natutulog lamang. Dahil sa sinabi niya, hindi naniwala yung mga tao. Ano sabi dito? Pinagtawanan siya ng mga tao. Siguro, nandun pa lang sila along the way, papalik pa lang sila siguro ng bahay. Sabi niya, ba't kayo nagkakagulo? Ba't kayo nag-iiyakan? Eh, siyempre, Lord, kasi patay na ang anak ni Jairus kaya nag-iiyakan sila. Sabi ni Jesus, hindi patay ang bata, siya ay natutulog lang. Nung sinabi ni Jesus yon, pinagtawanan siya ng mga tao. Bakit kaya nagtawanan ng mga tao sa kanya? Kasi, hindi naniwala si Jesus na namatay na ang bata. Pero sa kanila, talagang patay na wala ng pag-asa. Subalit, ano ginawa ni Jesus? Pinalabas niya ang lahat doon maliban sa 3 niyang alagad at sa magulang ng bata. At pumasok sila sa kinaroonan ng bata. Pinalabas niya lahat ng walang pananampalataya. Mamaya magpe-pray tayo sa kagalingan ng bawat isa. Kaya walang pananampalataya rito, gagayahin mo si Jesus, palalabasin mo. No? Ganun ang ginawa ni Jesus, pinalabas niya, no? Kasi yung mga walang faith, minsan nakakadagdag ng nakakahawa. Maririnig mo na nanampalataya ka na kay Lord, sasabihin ng mga kapitbahay mo, mga mag-anak mo, hindi ka ng pag-asa, hindi nagagaling yan, hindi ka na mapapagpala, wala ka ng pag-asa, etc. So, minsan natutrouble yung mind mo kapag maraming ka naririnig. Kaya si Jesus, ang ginawa niya, nilimit lang niya sa mga taong may pananampalataya yung lugar na yon. No? Are you following? Naintindihan niyo ba yung pinag-uusapan natin? Yan. Ano po ang lesson dito, mga kapatid? Ito tayo sa lesson bago tayo dumating doon sa last verses natin, 41, 43. Ang lesson dito ganito, what may seem like a delay or a loss is often a setup for a greater miracle. Yung tingin natin na wala na, delayed na, wala nang pag-asa, minsan daw, kadalasan, ito daw po ay pagkakataon or setup sa isang mas malaking himala ng ating Panginoon. You know what, mga kapatid? Nung time na yon, ang nasa isip ni Jairus, nasa isip ng kanyang mga kamag-anak, pati ng mga disciples, ang nasa isip nila, delayed na Wala na. Late na ang ating Panginoon Jesus. Pero if you will study the Word of God, God's timing
is not our timing. Delay is not denial. Ang timing po ng Panginoon, God's timing is not too late. God's timing is not too soon. God's timing is perfect timing. Amen? Hindi po siya na-relate, hindi rin po siya advance. Ang ating Panginoon ay eksaktong-eksakto sa kanyang timing. Amen? Ang Panginoon po natin, God is not limited by time. Amen? Amen. He's not limited by time. Kahit yung pinagpipray mo, tingin mo, tapos na, wala nang pag-asa. God is not limited by time. God can still move in your life. Meron pong miracle ang ating Panginoong Yesus. Ito na po. Tingnan natin kung ano po nangyari sa patay na dalagita. Sabi po ng verse 41. Tingnan po natin verse 41. Hinawakan ni Jesus ang kamay ng bata at sinabi, Talita koum. Ito po ay isang language during that time na I think it is from the Aramaic word, from Aramaic language, no? Kasi sa New Testament, if you will study the New Testament, ang New Testament po ay galing sa Greek, and some of words in the New Testament came from kung sa babae, nawakan niya ang kanyang kamay, sinabi, Ining, bumangon ka. Noon din bumangon ang bata at lumakad. At labis na namangha ang lahat. Nagulat ang lahat. Nagulat ang lahat. Patay na. Kinausap ni Jesus, hinawakan ang kamay, sabi, bumangon ka. Bumangon ang bata at pagkatapos tumakad. At hindi lang po yun. Nakaranas ng miracle of life. Miracle. No, siguro during that time, this kind of miracle is considered as the greatest miracle during that time. Na isang patay ay muling nabuhay. No? Ang batang ito ay 12 taong gulang na, mahigpit na pinagbili ni Jesus, sabi sa verse 43, huwag nilang sasabihin kayo naman ang nangyari. Pagkatapos, iniutos niyang bigyan ng pagkain ang bata. Amen. Amen. Hallelujah. Isang papulit sa ating Diyos. Jesus brings life where there is death. Alam nyo, sabi ng Bible, he who believes in Jesus, though he die, yet he shall live. And anyone who believes in me, the Lord says, he will never die. Jesus said, I am the light and the resurrection. I am the way, the truth, and the life. Siya po ang buhay. Siya ang buhay, mga kapatid. Marami po sa atin dito ang nakaranas na ng miracle of healing. Ang miracle of healing po ay totoo. Wala pong imposible sa ating Panginoon. He has authority, sabi ron? He has authority over the grave. True faith holds on even when the situation seems hopeless. Ang tunay na pananampalataya po, mga kapatid, ay nagpapatuloy sa pagtitiwala sa Panginoon kahit na ang sitwasyon ay parang wala ng pag-asa. Tayo po ay dumako sa isang statement bilang conclusion. Okay? Sabi po dito sa conclusion natin, sabay-sabay nating basahin. In times of fear, illness, or loss, we are called to hold on to Jesus in faith. Whether we are Jairus, helping others, seeking help for others sa kanyang anak, or the woman in need of personal healing, Jesus meets us where we are, with compassion, power, and purpose. Mga kapatid, alam niyo po ba na ang pamilya ni Jairus
at ang pamilya ng babaeng pinagaling ng ating Panginoon. Kung babasahin natin sa mga susunod na mga talata sa Gospel, sila rin po ay ginamit ng Panginoon upang maihayag ang kapangyarihan at kaluwalhatian ng Diyos sa maraming mga tao. Mga kapatid, ang ganda ng ating kasaysayan sa umagang ito. Wala pong imposible sa ating Diyos. You hold my every moment. You calm my raging sea. You walk with me through fire, Lord. You walk with me through fire. And heal all my disease. I trust in you, Lord. I trust in you. I trust in Let us come to the Lord. Let's worship Him. I believe. Yes. You're my healer. I believe you are all I need. In Jesus, I believe you're my portion. I believe you're more than enough for me. In Jesus, you're all I need. Bago natin awitin ang awit nito mga kapatid, sino man sa atin dito yung may pangangailangan sa Panginoon? Kailangan mo ng kagalingan sa iyong pisikal na katawan, kailangan mo ng kagalingan sa iyong mahal sa buhay, at nananampalataya ka na wala kang pag-asa maliban sa Panginoon, meron kang pangangailangan sa iyong mga anak, you are desperately in need of God. Kung kailangan mo ang Panginoon, nais ka namin ipanalangin sa oras na ito. Inaaniyahan kita lumapit sa harapan, tumayo sa harapan ng ating Panginoon. Huwag natin ikahiya ang ating Panginoon. Ang babaeng ito, bagamat marami ang kumukutya sa Kanya, marami ang mga taong sumasaway sa Kanya, pero lumapit siya sa Panginoon. Hindi niya inintindi ano masasabihin ng marami. Dahil sa kanyang puso, si Jesus lamang ang kanyang pag-asa. Kung nais mong ilapit sa Panginoon ang iyong pangangailangan, kung nais mong maranasan ang kapangyarihan ng Diyos, hindi po si Pastor June ang nagpapagaling, hindi po sino man sa amin dito ang magpapagaling. Kung mananampalataya ka sa Diyos at lalapit ka na sa Kanya, bilang act of faith, iakbang mo ang iyong paa at lumapit ka sa harapan, and we will lay our hands to you, and we believe God will answer your prayer. Sige kapatid, as we sing this song once again, silently, let us sing this song. At sino man po sa atin dito ang inihipo ng Panginoon, lumapit po tayo dito sa harapan, at tayo po ay mananalangin sa ating Panginoon. Yes, as you stand before the Lord, lift your hands to God, worship Him with all your heart. Hallelujah, Jesus. Yes, hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Yes, Lord. Thank you, Lord Jesus. Sige, mga kapatid. Hallelujah, Lord. Sige, manalangin tayo. While you are standing in front, habang tayo nakatayo sa harapan, kausapin mo si Jesus. Let us sing this song from the start. Yes, Lord. Thank you, Lord. Let us worship the Lord our God. Habang tayo nakatayo sa harapan, sige, sambahin natin ang ating Panginoon. Yung mga nasa likod, we can lay our hands to them. Let us pray for them. Let us pray for our brothers and sisters. Iba sa atin, may mga problems in the family, relationship. Yes, the Lord heals.
The Lord delivers. The Lord provides. The Lord saves. Jesus saves. Hallelujah, Jesus. As I lay my hands, believe. Maniwala ka. Sa pagpatong ko ng aking may paniwala ka, ang Panginoong Yesus ay magpapagaling sa iyo, magpapala sa iyo, magpuprovide ng iyong pangangailangan. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Lord, I pray for your healing. I pray for your deliverance, Lord. Claim God's blessing right now. Tanggapin mo ang pagpapala ng Panginoon. Yes, the Lord is here. Sinasagot ng Diyos ang iyong panalangin. Sige, kusapin mo ang Panginoon. Yes, the Lord heals. The Lord saves. The Lord provides. Yes. Yes, Lord. Panginoon, bago po ang iyong kapangyarihan sa pangalan ni Jesus. Claim God's healing, God's blessing. Sige, i-claim nyo sa oras na ito ang pagpapala ng Panginoon. Yes, Lord Jesus. Oh, I pray for your healing, Lord. Oh God, let your healing be upon our sister, Lord, in Jesus' name. Heal in Jesus' name. Heal in Jesus' name. Yes. Yes, the Lord is moving. The Lord is healing. He's upon you right now in Jesus' name. Yes, Lord. Pray for your blessing. Ano mo po, mga kailingan, panalangin ng bawat isa sa amin. Panginoon, sumasagot ka. Wala pong imposible sa iyo. Wala pong imposible sa iyo, Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. Oh God, in the name of Jesus, I pray for your healing. I pray for your deliverance, salvation, Lord, in Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Yes, let us continue to worship the Lord our God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Sabihin natin sa ating Panginoon, Panginoong Jesus, ako po'y nananampalataya. Bukas ang langit sa aking buhay. Ako'y lumalapit sa iyo, Panginoon. Ikaw lamang po ang aking pag-asa. Wala nang iba pa. Ikaw lamang ang makatutugon sa aking mga panalangin. Ikaw lamang ang makapagpapagaling sa aking karamdaman. Ikaw lamang ang makapagpapala sa aming pamilya. Walang imposible sa iyo, Panginoong Jesus. Sa iyo ko binibigay ang aking buhay. Binubuksan ko ang aking puso. Ikaw na ang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Taas natin ating mga kamay sa Panginoon. Sa oras na ito, aming Panginoon, padaluyin mo ang iyong kapangyarihan. In the name of Jesus, release your healing. Release your provision. Release all the answers to all our prayer requests. Release all the things that we need in Jesus' mighty, mighty name. In Jesus' mighty, mighty name. Salamat po, Panginoon. Wala po sa iyong imposible. You are not limited by time, by distance, by space. Lord, kaya mong gumawa ng himala kahit sa mga imposibleng panahon, imposibleng sitwasyon sa aming mga buhay. Salamat po, pagpalain niyo po ang lahat ng bawat sa kung narito sa pangalan ni Jesus at kami po'y lalabas, Panginoon, dala-dala, pagpapala at katagumpayan na nanggagaling po sa iyo. Salamat po sa inyong lahat ng papuri, karangalan at karawalatinan sa pangalan ng Panginoon Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen.